Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong pag-usap pero shoutout muna tayo, no. Unahin natin itong si Sir Julian Lackian, sabing ganun. Bungs, di ka daw nag-reply sa comment ng kuya ko. So tinanong ko saan? Sa Bastinatics. Yung kay kay General Torre. Tagal na nito Shoutout uli. Sir Raymond Reyes, Ma'am Vivian Fernandez, hello. Joban Gamyao, Sir Neil Lester. Nasagot ko na to, no? So proceed tayo do sa main video na re-reactan natin. Painting ng kababalaghan ito kay Rated Corina. Tingnan natin. Ano ba meron dito? Lagay ng mga dekorasyon sa inyong mga tahanan at opisina, baka kasi imbis ganda ang dala sa mata, nakakakilabot na mga nilalang pala ang inyo nang makikita. Yan ang makapanindig balahibong karanasan ng magkakaopisina sa Quezon City mula nang isabit nila sa pader ang painting ng kababalaghan. Titigang mabuti ang painting sa dingding. Huwag kukurap, huwag ding magpapalinlang. Dahil ang sinasabing dekorasyong nakasabit, may nakapaloob na di umano'y nakapanghihilakbot na alagad ng dilim. Totoo ba na ang obrang ito nagdudulot ng takot at matinding kilabot? 2 taon na ang nakakaraan nang isabit ang painting na ito sa pader ng 3 palapag na office space sa Quezon City. At sa loob ng 2 taong yon, ligalig at kababalaghan Dahil sa painting? Ano naman ang kinalaman nung pintura na pinangpagawa dyan? Galing ba kay Satanas yung pintura na ginamit dyan? ang nararamdaman sa kanilang pinagtatrabahuan. Kwento ni Mang Ram, caretaker sa lugar. Mula daw nang dalhin ang obrang iyon, nagbago na ang aura ng kanilang opisina. Unang nagparamdam kay Mang Ram ang sinasabing babae sa painting. Hindi raw matahimik at tila ba may gustong ipahiwatig ang gumagambalang nilalang. Yung naramdaman ko kasi dito ako natutulog na eh. Tapos wala pa akong tulugan sa likod eh. Tapos naramdaman ko rin yung kasi yung din ako, makaramdam din ako mga tatawag na bad spirit. Ayaw kong tumingala dyan sa taas eh dahil yung babae parang nakatingin dito sa baba. Nakasuot ng itim at nanlilisik ang mga mata kung ilarawan Nang dahil doon sa painting? Hindi, naiintindihan ko kung yung gamit siguro, merong may nagmamay-ari niyan. Pwede siguro kung segunda mano yung painting, no? Na malupit yung attachment tong may-ari sa painting na yan. For example, merong mga object katulad ng cabinet, di ba? Pati nga, alam niyo yung balita na yung may nag-crash na eroplano na maraming namatay. Then, yung mga parts ng eroplano na yon ay ginamit sa ibang eroplano. Tapos doon sa eroplanong pinaggamitan ng parts na yon, nagpapakita yung mga multo. Di ba? May nakikita sila mga stewardess or piloto na i-research niyo yun sa YouTube. Ang galing nun eh. Yung nag-crash na eroplano yon, tapos sinalvage yung mga spare parts, ginamit sa ibang eroplano. Then dun sa eroplano na yun, nagpaparamdam yung mga namatay. I-search yun. Nakalimutan ko na kung anong yun eh. I mean, ibig ko sabihin, yung object pag may attachment, pero yung dahil sa painting mismo, dahil sa pag-drawing, I don't think na na possible yun. Pero tingnan natin yung sa explanation nito, no? Na baka baka segunda mano yung painting.
Or pwede kasing mangyari, nakakatakot lang or parang creepy ang dating nung painting kaya sinasabing may kababalaghan. Psychological ba? Ni Mang Ram ang misteryosong babae na nagpapakita. Maging sa panaginip, nambubulabog daw ang babaeng itim. Ganun din. Sleep paralysis yun. Sinasakal din ako. Hanggang ang mga Napag-usapan na natin yun, yung mga sinasakal, yung dumadagan sa dibdib. Yan yung tinatawag na old hag syndrome sa sleep paralysis. Bangungot ba? Not actually paranormal. May scientific explanation yun. pangitain ito, naging normal at nakasanayan na lang ni Mang Ram. Pero may mga pangyayari pa rin na hindi niya kinakaya. Tulad na lang kapag gabi, bigla na lang binubuksan ang gripo sa banyo. Unang dating ko dito, para makatulog ako, umiinom akong Red Horse, para pang wala ng ano ba? Hindi. Takot. So meaning, umiinom siya ng Red Horse, may impluensya siya ng alak. 'Di ba yung alcohol nakakapag-produce ng hallucinations yan eh, tamo. Sa ibang tao. May clue na tayo, hindi yun kababalaghan. Alcohol hallucination. Ayan o, may tinatawag na alcoholic hallucinosis. Involves hallucination without any other impairment consciousness. It allows abrupt cessation from prolonged and excessive use of alcohol. 'Di ba? Pwede. Nakalagay pa dito. The hallucinations are usually visual. Pwede ring auditory. 'Di ba? May mga taong ganon. Sabihin nyo naman, hindi, ako, naglalasing din ako pero wala naman ako nakikitang ano. Hindi, may mga taong ganon. Pwede rin kasi maging factor yun eh. Kasi, nakwento kasi ni Kuya dito, nagre-red horse daw siya. Para daw siya makatulog. So, meaning, Makatulog ako. Ang gripo sa banyo. Unang dating ko dito, para makatulog ako, umiinom akong Red Horse, para pang wala ng ano ba? Takot. diba? May alcohol, may influensya siya ng alcohol eh. May kwentong nakapanghihilakbot din ang anak ng katrabaho ni Mang Ram na si Mark. Binangungot din daw ang binata nang makitulog sa kanilang opisina. Sa parehas na sofa kung saan siya pumwesto at kung saan din nakatapat ang nakasabit na painting. Nangyayari ang paranormal na ito. Nakadilat po ako nun. Hindi muna, wag muna natin i-declare ang paranormal kasi aminado silang natutulog sila eh. Sleep paralysis yun. Hindi naman paranormal ang sleep paralysis talaga. Unless may nag-comment sa akin na siguro hindi pa rin naman napapatunayan na paranormal ang cause ng sleep paralysis. Hindi eh. Kasi kung paranormal lang ang cause ng sleep paralysis, so yung mga nararanasan kong bangungot before, yung paranormal yun? May studies tungkol dyan eh. 'Di ba? Hindi siya makatwiran i-conclude. Pwede no? Pwede nating siguro, pero hindi sigurado. 'Di ba? Pwede naman siguro. Pwede naman. Pero ang sure ko, hindi lahat ng bangungot ay nagiging cause ng paranormal. Hindi cause ang paranormal. Hindi lahat. Yung buong katawan ko po, hindi po magalaw. Nakatitig lang po ako sa kanila. Typical typical sleep paralysis. Kwento ni Mark, Pero kung paggising niya, let's say may marka na siya ng sakal dito, no? Ibig sabihin may physical evidence na may kalmot siya dito, na 3. Basta ganun pwede na tayo mag-isip ng ganun. Pero kung yung mga bangungot lang na yan, mataas ang chance na talagang plain na sleep paralysis lang talaga. kahit nagising na siya, nakikita pa rin niyang nakatitig ng masama sa kanya ang babaeng nakaitim. Para bang galit na galit. Nabanggit ko sa magulang ko yun. Meron daw po talaga doon. Di lang nila sinabi sa akin nung unang price namin tulog. Ang horror experience ni na Mark, Mang Ram,
at mga empleyado sa lugar. Konektado nga ba sa nabubuhay na balerina sa painting? Kasi parang duda ko imagination na lang eh. Kasi tutusin yung painting talaga. Ito ba yon yung actual painting? Parang medyo creepy naman talaga, 'di ba? Pero kung sasabihin mo dahil sa pagkakapinta na yan, Sino ang mag-aakala na ang obrang ito na iniregalo para pandagdag disenyo lang sa opisina ang siyang magbibigay ng hindi maipaliwanag na mga kilabot at kaba sa mga kung yan ang cause, empleyado bakit nito? hindi nyo paalisin yan? Galing nga ba sa painting sa dingding ang nagpaparamdam ng lagim? Para masagot ang mga tanong sa pambihirang nagaganap sa opisinang ito na dala di umano ng painting, naghanap kami ng isang paranormal expert. Kasi ano to? Exodus, itong painting ba na ito, dito Exodus. nanggagaling yung mga paramdam sa tingin mo? Exactly. Tama po. Behind this beautiful painting, a lost soul is hiding. So, speaks what words can never say. A silent screaming, English yun ah. hear me, see me, understand me. That's the message from this lost soul. Nakakagimbal ang revelasyong nakita ng paranormal expert. Kaya raw nagpaparamdam ang babae. Siguro pwede, habang pinipaint yun, may ritual ano. Tapos ipapang regalo mo. Kailangan malaman sino ba yung nag-paint niyan. Kasi kabulshitan talaga yun eh, dahil lang doon sa painting. Pero kung possession yan, kasi pinangregalo, ibig sabihin brand new yan, di ba? Hindi siya, pwede naman second hand, nabili siguro sa antique shop. Pero dahil, titingnan Sa natin. painting ay dahil sa mensahe na gusto nitong iparating. At yun ay ang makalaya sa kalungkutan at hinagpis na kanyang naranasan. Ang babae raw sa painting nalaglagan ng anak. Parang hindi niya tanggap na that meant for Yung her. painting na yun, fictional yun eh. Parang nagkaroon ng backstory yun. Kabulshitan naman yun. Ba't mo binigyan ng painting lang yun? Hindi nga alam kung hango sa totoong, at kahit pa hango sa totoong tao yun, parang ang labo naman no, na bigyan mo ng parang buhay. Na yung maybe she really want na malalabas yung anak niya. Nilinaw din ng paranormal expert na ang babaeng nasa painting ay hindi masamang espiritu at hindi rin nananakit dahil ang nanggugulo sa opisina nila ay ibang nilalang ng dilim. Ang nakaitim na babae ay hindi ang balerina sa obra. Sa mga espiritu na So, namamahay iba, ano yung ang gulo ng istorya niya. noon pa man sa kanilang opisina. Siya yung leader dito. Yung titig niya, sobrang talas yung titig niya. Paliwanag ni Exodus na kaya nabubuhay ang babae sa painting ay dahil sa matinding emosyon ng mismong gumuhit nito. At that time siguro naka-attract siya soul. A lost Ano ba soul. talaga, painting o yung magulo eh. Iiwas niya doon sa painting, tapos biglang yung painting na uli. Na doon pumunta sa painting. So ano ang dapat gawin para mawala yung kilabot na nararamdaman ng mga We empleyado have to do dito? properly. So, We have to do dapat si paranormal should know what is the proper way to First, on the first day, first night, the paranormal dapat siyang to fasting to fight against all the temptation. Nangangati yung Para utak ko pagpunta doon sa niya sinasabi dito niya. sa place na infested, kaya niyang i-resist yung mga atake ng demonyo.
Gumamit ng asin ng tagataboy ng espiritu para ma-cleanse daw ang lugar. Gumuhit din ng bilog sa harap ng painting at isinulat sa loob ang mga letrang ICXC Nika. Ito ay salitang Griego nang ibig sabihin ay pagkapanalo o pagkakasakop ni Hesu Kristo. Nilibot din namin ang buong opisina kasama si Mang Ram. Gamit din ang itim na kandila na panlaban sa mga espiritu ay dinasalan niya at binindisyonan ang mga kwarto. Inamin sa amin ni Exodus na hindi 100% mapapaalis niya ang mga ligaw na kaluluwa. Pero gamit ang asin. Nagsiset na siya ng net, just in case na hindi magbago yon. Hindi, sinabi ko naman sa inyo, hindi naman 100% na. At ang kandila kasama ang iniwang dasal ni Exodus kay Mang Ram. Kasi kung ganyan, ano na lang kayo ng pastor, yung talagang totoong pastor, yung sanay sa deliverance. Hindi yung, ikaw, trip naman nila yan, Ba't nga naman nakikialam pa? Magkakaroon na raw ng katahimikan ang kanilang lugar. Every darkness. Para magiging 100%, may iiwan ako sa kanya. Pag takot ka, you have to light this candle. So it doesn't mean that this candle color black, it's masama na. This is, pag black... Tagalog na lang, kuya, kasi. Tagalog na lang. Sobrang bilis to. Magkoconnect. So may spell akong sasabihin sa inyo na dasal na then you have to keep this. This is exercise water. Sinubukan din naming hanapin ang gumuhit sa painting para mabigyan ng Ayan, tama, liwanag tama, kung tama. talaga bang nakaranas siya ng matinding kalungkutan habang iginuguhit ang balerina. Pero sa aming pagsasaliksik, isa palang inchik mula sa House of Hampton ang gumuhit sa obra. Yung artist na yun came from China. So, buhay pa naman siya. Puro mga balerina yung ginagawa niya. And then, meron din siya mga kabayo na mga ginagawa. Pero, ang pinakamarami niya talaga is balerina. Ayon naman sa nakausap namin na curator, posible raw na makagawa ng isang magandang obra ang mataas ang emosyon. Sobrang totoo kasiyahan man yan o sobrang kalungkutan. Pagka ikaw Kasi ay outlet mo yun, sa mood, maganda yung mood mo. Yung Pati niya intense sana nung paggawa nga ng kanta din, di ba? Lahat ng form ng art, kahit sa music, ganun mo, din. iba eh. Talagang naita-transfer mo yung emotion mo dun sa painting. So kung yung emotion mo ay parang sobrang malungkot ka, yun din ang maita-transfer mo sa ginagawa mo. Pati pagkukulay mo. Pero not literal na yung parang ito transform as in transform. Reflect din yan. Pag natapos mo yung gawa mo, mararamdaman ng tumitingin yung emotion mo doon. Dagdag pa ng artist na hindi porket matinding emosyon na ipinamalas ng gumuhit sa painting, mapapamahayan na ito ng mga ligaw na kaluluwa. Wala naman akong naramdaman na parang yung possession or something na parang natural lang eh. Dapat siya, Yung emotion mararamdaman niya yan dyan eh. Di ba? Dahil sa kanya nang galing. lang talaga nung artist na nung kinompose niya doon is na i-transfer niya and para may pagka-mysterious yung pagkagawa niya. Ayon naman kay Father Mark, isang exorcist priest ng Diocese of Laguna, ang mga bagay tulad ng painting ay hindi maaaring maposes ng mga ligaw na kaluluwa. Maaari lang daw itong angkinin ng masasamang espiritu at tirhan kung ginamit ito sa kasamaan. Maaring bakit ginamit yung object na yun sa occult practices dahil sa matinding pagkamuhi doon sa tao na yun. So, ginamit yung painting na yun o larawan perhaps ng tao para i-curse. No? Or, pangalawa, pwedeng yun nga. Kasi ang isang occult practitioner can attach a demon into an object, making it infested. Pwede rin na when an object, any object, it could be a doll, for example, yung Annabelle doll, no? Is used for the purpose of witchcraft. If it is cursed, then it becomes
infested. Hindi raw basta-basta na natitirhan ng masasamang espiritu ang isang bagay tulad ng sinasabing painting ng kababalaghan sa Quezon City. O So, hindi totoo yung sinabi ng expert nyo. raw na ang mga nagpaparamdam sa kanilang opisina matagal nang nandoon at naninirahan na bago pa dumating ang painting. Malalaman niyo naman na ang isang bagay ay infested kapag when you go near that object, you have a sudden heaviness of feeling or dread. Yung biglang kinalabutan ka. It can exude foul odor or yung mga hayop, Sopre daw, ganun. mga alagang hayop, pag napupunta doon sa object na yun ay they manifest a certain fear. Another sign or senyales kapag nung pinasok yung object na yon, ano man yon, sa pamamahay mo, nagkaroon ng mga sakit, unexplainable sickness, and then mga pagtatalo na before wala namang mga ganoon. So these are manifestation na kailangan nating tingnan. Mas matino pa na ito na lang sana yung dinala nila doon, kaysa doon sa expert nila. Na paiba-iba ang sinasabi. Sabi yung painting daw, tapos may anak yung nag-painting. Parang nang sa ganon, May iba-iba yung ay, sinasabi. kung yun ay nanggagaling doon, siguro tanggalin na natin. Ang kwento sa painting ng kababalaghan, totoo man o guni-guni, tanggapin natin na nakaguhit na rin sa ating buhay ang makasalamuha ang mga nilalang na hindi nakikita ng mortal nating mga mata. Mga kababalaghang, pwedeng sa inyo ay sumama. So, yun lang ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.